katotohanan. Maraming salamat po, Panginoong Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuring ito. Itago mo lang ako sa iyong likuran. Ikaw ang mag-glorify, ikaw ang maitaas, ikaw ang maparangalan, Panginoon. Sapagkat yun lang ang tanging hangad ko, O Diyos. Yun lang ang tanging hangad ko sa harapan mo. Na masuklian ang lahat ng kabutihan mo sa pamamagitan ng pagsiservisyo ko. Salamat sa pribilehiyo na palagi mong ipinagkakaloob, Panginoon, na ikaw ay mapaglikuran na isang katulad kong makasalanan dati, Panginoon, sapagkat ako ay isang bulag dati, Panginoon. At ngayon nakakakita na. Salamat sa amazing grace, Panginoon. Sa amazing mercy, Panginoon. Sa amazing glory, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa amazing love na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, na siyang magpapatatag sa amin, magpapalakas sa amin, Panginoon, magpapatotoo sa amin, Panginoon, na ikaw ay buhay na Diyos. Salamat, Ama, sa iyo ang papuri, pasasalamat, pagsamba, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at banal na Espiritu, Panginoon, na gumagabay, pumapatnubay sa amin, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen, amen, and amen. Glory to God po. Amen. Tayo po Amen. ay magsimula, ano? Hallelujah. So, ihanda nyo na po ang inyong mga ballpen. Ihanda nyo po ang ano ninyo. Kasi kahit ako po, ano, kahit even me, na-amaze talaga ako sa Panginoon. Sa kabutihan po ng Diyos, ano, hindi po madamot ang Panginoon. Tulungan nyo nga po ako magbukas sa ating pag-aaralan ngayong araw na to. Sa Joel 2 po, 12 hanggang 14. And tulungan niyo po ako, no? Meron tayong mga supporting verse po, ano, para lang sabihin ninyo. Basahin din po ninyo, ano, wag niyo pong hayaan na sinasabi ko lang sa inyo, no, para po malaman niyo na hindi ako gumagawa ng kwento o hindi ako gumagawa ng salita. Alam ninyo dahil nabasa ninyo. No po, minsan kasi nakikinig lang tayo, baka sabi lang niya yon, 'di ba? Or kwento lang niya yon. It is written, no po. Kaya pwede naman ako magkwento lang. Pwede po ako magsalita lang, magkwento lang na ganito. Pero hindi eh. Ang turo ng Lord kasi, kailangan nating bigyan ng supporting verse yung mga binabasa natin para alam ninyo at alam ko na totoo po yung mga sinasabi ko, no? At sinasabi na galing sa bibig ko dahil salita po ng Diyos yon. Alam kong may pananagutan ako sa Panginoon, no? Kaya po, minsan wag niyong iisipin na sinabi ko lang to o sinasaktan ko lang kayo, no? Kung nasasaktan kayo, purihin ang Panginoon. Kasi pag nasasaktan ka, alam mo na may nagkukulang sa'yo o may pagkukulang ka. No, lahat tayo. Bago ko po ito sabihin, no, ako muna ang nagme-meditate nito, ako ang umiiyak sa Diyos, ako ang humihingi ng tawad sa Panginoon. Kaya kapag to sinasabi ko naman sa inyo, damay-damay na to, ha? Kayo din, humingi ng tawad. Hindi lang ako, di ba? Lahat tayo. So, purihin ang Panginoon. Tayo po'y magbasa. Nakita niyo po ba? Joel 2, 14, Amen. ay 12 hanggang 14, Pastor. Salamat po. Amen. Sige, bago hindi pa ako maalis, ako muna magbabasa po rin ng Panginoon. Hallelujah. Sabi po sa Joel chapter 2, verse 12 hanggang 14, talagang nang mabasa ko napakaganda. Purihin ng Panginoon. Ang sabi rito sa Joel 2:12 to 14, gayon man, wika ni Yahweh, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, fasting, manangis, umiyak, at magdalamhati. 13, magsisi kayo ng taos sa puso. Hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa. Mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. And 14, maaaring lingapin kayo ni Yahweh at bigyan ng masaganang ani. Kung if magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Purihin ang Panginoon. Napakaganda po, ano? Napakaganda. Alam niyo, ano, naniniwala po ako, this month, this January, no? It is a command, no? Sinasabi niya sa ating lahat, mag-ayuno kayo.
It is a command. Mag-ayuno tayo, mag-fasting daw tayo this month, manalangin tayo. No, habang nag-aayuno, manalangin tayo, yan ang utos ng Lord. Type amen po, mag-amen tayo, igalang natin ang pagpasok ng salita ng Panginoon. Gayunman, sabi ni Yahweh, sabi niya, mataimtim kayong magsisi, no po, magsisi at manumbalik. Kanino daw? Sa asawa ba ninyo? Di ba? Ano Kay sabi niya? Yahweh. Sa akin. Di ba sabi niya? No, manumbalik sa akin. Lahat tayo daw. Lahat. Magsisi, magsisi, magsisi. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Manumbalik tayo sa Kanya. No, maaaring may mga nawala sa inyo. Sabi nga po, ngayon, ang title po nito, no, isulat niyo po ano, Repent, Revival, and Restore in 2024. No? This 2024, no po, magre-repent tayo, i-revive natin, itataas natin yung estado ng pananampalataya natin, no? Amen. Matatalim po ang salita ng Panginoon, pero sisiguraduhin po ng Diyos sa inyo, babaguhin kayo nito. May hiwaga ang salita kung maniniwala po kayo. Ito ang salita na nagbabago sa buhay ng tao. May kapangyarihan ang salita ng Diyos. Buhay ang salita ng Diyos. Sa lahat ng naniniwala, nananampalataya, at nananalig sa Diyos. Buhay po ang salita ng Diyos. No po? Kaya dito, sabi niya, no po, hallelujah, sa lesson na to, makikita natin, mag-ayuno daw, manangis, hindi ka lang nagre-repent, no? Talagang, Lord, talagang, alam mo yung umiiyak ka, kaya huwag kayo nagtataka, bakit tuwing nagdadasal kayo, naiiyak kayo, tuwing nakaalala nyo ang Diyos, naiiyak kayo, kasi nagdadalamhati ka eh. Kumbaga, yung puso mo parang puso na rin ng Panginoon. Nararamdaman mo yung nararamdaman niya. Pag nakikita mo yung kaguluhan sa paligid mo, parang ikaw yung nasa senaryo, 'di ba? Paano pa kaya kung siya nakikita niya pinapatay yung mga sa Israel, 'di ba? Asawa na may asawa, 'di ba? Nagkakagulo sila, nag-aaway, nagsusuntukan, 'di ba? Yung mga anak at nanay nag-aaway-away, 'di ba? Mga kanya-kanyang mga kamag-anak, kapwa Kristiyano, nagkakagatan, naghihilahan pababa, nagpapataasan, nagpapababaan, 'di ba? Hindi niya na hindi nakakalungkot, no? Nakakalungkot, totoo 'yan ang puso ng Diyos, na dapat nararamdaman mo at nararamdaman ko. Kaya dapat tayong manalangin. Huwag tayong mga tamad sa pananalangin. Huwag po tayong tamad. Alam niyo, sasabihin ko po sa inyo ano, yung asawa ninyo hindi niyo laging kasama, pero ang pananalangin katambal na ng buhay niyo. Maniwala po kayo. Yung mga anak niyo hindi niyo laging kasama, pero ang pananalangin kakambal na ng buhay ninyo hanggang mamatay tayo dito sa mundong ito. Ano po, maging buhay na natin ang manalangin. Hindi niyo pwedeng ihiwalay yan sa buhay ninyo kung tunay kang tumanggap sa Diyos. Kaya wag po tayong maging tamad sa pananalangin. Hindi lang dahil nasa intercessory tayo kaya tayo mananalangin. Sinasabi ng Lord, mag-ayuno kayo. Kahit walang nag-uutos na mag-fasting, at least once a week. Sinasabi ko po sa mga disciple na pinagkatiwala ng Diyos, hindi ko kailangan magsalita sa inyo. Once a week at least, mag-ayuno tayo. Mag-fasting tayo. Kahit tubig lang buong maghapon, 6 to 6. Mag-fasting po tayo. Tingnan niyo nangyayari sa mga katawan natin. Na po, mag-ayuno po tayo. Mag-ayuno tayo. Na po, manalangin tayo. Nung kaya nyo nga magsakripisyo, nung nagda-diet, di ba? Nung nagda-diet, ngayon din po magsakripisyo para sa Panginoon. Mahalaga po ang salitang sakripisyo sa Diyos. Amen? Purihin ng Diyos. So God will teach us to repent, revive, and restore this 2024. Na po? Yan. Sabi niya dito, ang lahat ng nawala sa inyo pwedeng ma-restore. Noong 2023, laging pinapaalala ng Diyos, lahat po ng nawala sa atin pwedeng maibalik ng Diyos. Amen? Pero tandaan niyo po, no, na baka ang oras na ang hindi niyo maibalik. Kaya kailangan mahalaga po na tayo alam natin po ang pinapahalagahan natin. Sabi niya, losing things will restore. Sabi niya, but to lose time is dangerous. Baka maubusan ka ng oras. Na po? Makuha mo nga lahat ng nawala, pero baka oras na pala ang wala sa'yo. No? Maging matalino po tayo. People die every day. Sinasabi po ng Panginoon yan. Totoo po. Sabihin niyo kung mali ang Diyos. Alamin niyo buong mundo may namamatay. Mapalad ka kung ikaw ay buhay. Kaya nga magpasalamat ka. Kung ikaw ay buhay, magpasalamat ka. Karapat dapat lang na magpasalamat ka. 'Di ba?
Kasi maraming tao napatay na. Pagdilat ng mata mo sila nakapikit, 'di ba? Pagdilat ng mata mo sila ililibing na ng 6 feet sa ground, 'di ba? Kaya dapat talagang magpasalamat. 'Di ba? Dapat na magpasalamat talaga, 'no? People die every day. So don't ask so much thing. Huwag daw tayong mag-ask ng so much thing, but time. Oras ang hingin natin. Oras ang hingin natin sa Diyos, hindi maraming bagay. Kasi ang paglilingkod sa Diyos, alam niyo po, maliwala kayo sa hindi ko to sasabihin kung hindi namin nararanasan na pamilya, kaming magkakapatid, kaming pamilya, hindi namin sasabihin po, tayong mga magkakapatid. Ang pagsunod sa Diyos, kasunod ng mga bagay na blessing kahit hindi mo hinihingi. Sabi nga ng Diyos expect the unexpected. Grabe talaga ang Diyos magmahal. Alam niyo po, itong nakaraang taong, glory to God, pinasasalamatan ko ang Panginoon. Talaga, hindi niya pinabayaan ang pamilya ko. Hindi niya kami pinabayaan, simula sa akin, hanggang sa mga kapatid ko, never pong pinagkulangan ng Diyos hanggang sa mga magulang ko. Diba? Yes, may hindi pagkakaintindihan. Walang perpektong pamilya. Nagkakatampuhan, pero at the end of the day, we love one another. Dapat ang patak ng dulo ng araw ninyo, mahal nyo pa rin ang isa't isa. Bakit? Kasi nagmamahal ka sa Diyos. Ang nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa kapwa. Amen? Kaya napakabuti ng Panginoon. No po? Kaya purihin ng Panginoon. Ang first point po natin, repent. No? Repent. 'Di ba? Enable to repent, sabi niya, ang isang tao, no? Ang isang tao, sinabi ng Lord dito, ano po, pinapaunawa ng Diyos, meron pala tayong dalawang confident. Dalawang, dalawang, dalawang confidence, no? Bilang isang tao, ano po, pa-mute na lang po yung mga ano, no, para hindi po maka-distract. So, dalawang confident ng isang tao. Ano po? Meron tayong dalawang confident. Una, ang tao daw ay may integridad. No? Pag pinili mo magkaroon ng integrity, pag sinabing integrity, may nakakakita at wala, tapat ka sa Diyos. Hindi dahil nandito ka lang sa group, o sa ministry, o sa church, o sa harap ng maraming tao. May ability pala, no? Integridad at ability ang ano ng tao. Ang isang tao, meron siya nun, no? Integridad kasi free will mo 'yan no? Binigyan ka, yes, binigyan ka ng ability ng Lord, no? Pero free will mo 'yan kung i-choice mo na ibibigay sa kingdom ng Diyos, tama ba? 'Di ba? Choice mo 'yon kasi may free will tayo. Decision mo na umawit sa Diyos, yung abilidad mo na tumulong sa church, yung lakas mo, yung service, yung pagseserbisyo, yung pagse-serve mo, yung talent, yung energy, yung oras. No? Yung integrity, andun yung acceptance mo, yung admitting mo at saka yung honesty, no? Sakop pala siya ng integrity, no? Kasi yung faithfulness galing sa Diyos 'yun 'di ba? Galing sa Diyos 'yun. Pero kung magiging honest ka bilang tao, ikaw ang pumili na maging honest sa Diyos. Desisyon mo na kasi ikaw ang pumipigil sa mind mo this is your soul, yung mind mo, yung soul mo. 'Di ba? Ikaw ang nag-a-accept na, "Lord, makasalanan ako." Ito pa yung pinaunawa ng Panginoon. Intindihin niyo po lahat ng sinasabi ko sa inyo, ano po, kasi hindi ito galing sa sarili kong karunungan. Ipinapaunawa ko rin po at pinaunawa sa akin ng Panginoon, ano, kapag nagdadasal ka, andito pa rin ang mind mo. No, hindi pwedeng sabihin na wala ka sa mind mo, hindi. Paano ka nakaka-agree ng amen? Sige po, mag-amen kayo kung totoo yung sinasabi ko. Kung hindi mo alam ang sinasabi mo, paano kayo nakakapagsalita ng amen? Nakasaad yan sa salita ng Diyos. Ano, sa 1 Corinthians mo mababasa nyo. Ang tao, nagsasalita siya ng amen kasi nauunawaan mo yung sinasabi mo. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko na alam sis babe yung sinasabi ko pag nagdadasal ako. Maaari na hindi mo siya makabisado, pero kapatid, gumikilos ang isip mo. Kaya ka nakakapagsalita ng amen. No, kaya wag niyo po akong sasabihan na, "Hindi ko kasi naintindihan yung sinasabi ko sis Beb." No, I know and you know na alam mo ang sinasabi mo. Alam mo ang sinasabi mo kaya ka nakakapagsalita ng amen. Naiintindihan mo. Naiintindihan mo yung ginagawa mo. Hindi ka robot, no? Hindi ka robot, hindi ka ano, kaya wag tayong maglolokohan dito. Wag tayong maglolokohan dito, no? Na hindi ko po kasi alam yung sinasabi ko, hindi. Alam mo. Alam mo. Kaya alam mo rin kung kailan ka hihinto. Ako, alam ko po na matapang bibig ko. Alam ko na matapang sinasabi ko. No po?
Pero yun ang utos ng Lord sa akin eh, wag akong hihinto na magsalita ng katotohanan. Kaya kung may nasasaktan ako, ano po, sabi nga ng Panginoon, mabait pa yun eh. Yung Diyos nga nagsalita eh, mga anak ng demonyo. 'Di ba? Mga anak kayo ng demonyo. Sabi ba, hindi pa po ako nagsalita ng ganyan sa inyo. Mga anak ng demonyo, bakit? Hindi ako ang nakaposisyon para magtawag sa inyo ng anak ng demonyo. Ang Diyos lang yon. Hindi po ako yon. Si Jesus nagsabi nun, mga anak kayo ng demonyo, mga kampon kayo ng demonyo. Magbasa po kasi tayo para hindi nyo laging sinasabi that God is love. No, para maintindihan nyo na hindi masakit magsalita yung iba. Kailangan lang nating tumanggap. Kailangan nating magpatuwid at magpaturo. Kasi kung hindi mo kayang magpatuwid at magpaturo, hindi ka lalago. No po, hindi tayo lalago. Tapang naman ang salita ni Sis Beb, 'di ba? It's okay naman eh. It's your choice na wag mong pakinggan. Na po? Pero sino ba ang mawawalan? Pag hindi mo pa pinakinggan, pag di mo ako pinakinggan, 'di ba? Halimbawa, ako ginagamit lang ng Diyos, inaamin ko po 'yan. Pag hindi niyo ako pinakinggan, kahit saan kayo magpunta, meron pa ring pagsisisi, meron pa ring repent. Kahit saang platform kayo magpunta. Dahil masakit ako magsalita, no po? Kapag totoo yung mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, masasaktan din kayo. Hindi man galing sa bibig ko, sasaktan pa rin kayo ng salita ng Panginoon. Kahit saan kayo magpunta. Kahit saan kayo magpuntang platform, sige po, pumili kayo. It's your choice. It's your choice. Na po? But to follow Jesus costs everything. To follow Jesus costs anointing. To follow Jesus costs sacrifice. Lahat po yan. Dadanasin nating lahat. Purihin po ang Panginoon. Ano po? So, dalawa po ang katangian na binibigay sa atin ng Panginoon na maging confident natin bilang tao. Ang piliin natin na magkaroon ng integridad at magkaroon ng ability. Decision mo yan. Kung ibibigay mo yung serbisyo mo, sa integrity, ulitin ko po, andun yung acceptance, inaamin mong makasalanan ka, kailangan natin ng Diyos. Admitting, di ba? Admitting and honesty. Sa ability, di ba? Sa ability, na andoon po ang service. Service to serve, no? Andun din yung surrendering natin, no? Kaya natin nasa ng integrity dito, yung talent mo at saka energy and time. Ikaw ang pipili nun. No, serbisyo mo na tumulong sa kapwa, serbisyo mo na mag-serve sa Diyos, ikaw ang namili nun. Decision mo yon. Your choice. Your choice. Kasi ikaw ang nagpapakilo sa katawan mo. Ikaw ang nagsasabi ng mind mo na babangon ako ngayon, aawit ako sa Diyos. Babangon ako ngayon, kailangan manalangin ako. The more kang tinatamad, the more ka lumuhod. Lagi yan sinasabi ng mga pastor natin, Kaya ito, tuturuan tayo ng 5 step. Ngayon, 2024, 5 step po, things to repent in our behavior. Behavior tayo sa character tayo ngayon. Po? Noong mga nakaraan, parang package yung binibigay ng Lord. Ngayon po, 5 na mga kakulangan natin noon, 2023, at ngayon tinuturuan tayo ng Panginoon. Una, lack of discernment. Mag-repent tayo sa Diyos dahil kulak tayo ng discernment. Ang discernment po is wisdom na galing sa Diyos. Okay? Para maintindihan ninyo. Puwera pa yung talino ninyo, matatalino kayo sa lahat ng mga maraming bagay sa mundo. Talino po yan na galing sa mundo, ang tawag dyan knowledge. Po? Magkaiba ang wisdom ng Lord yon. Kaya nga, nagiging malakas ang wisdom, knowledge, and understanding pag pinagsama-sama. Amen? At hindi pwede maghiwa-hiwala yung tatlo. Wisdom, knowledge, and understanding, they are together. Kapag may talino ka ng Diyos, dapat may talino ka din ng mundo kasi tao ka pa rin. Di ba? Kailangan sorry to say, kailangan hindi ka tatanga-tanga sa mundong ito. Sorry sa word pero yan po ang salita, Kung gusto niyo naman ng biblical, huwag kayong hahangal-hangal. Ganun ba? 'Di ba? Huwag kayong hahangal-hangal. Biblical, 'di ba? Huwag kayong arugante, 'di ba? Wag ganun, po? Kaya tayo napapahama kasi kulang alam mo nga yung sa mundo, batas ng mundo. 'Di ba? Alam mo na nga ang batas sa mundo. Ano sabi sa batas sa mundo? Bawal magnakaw o bawal pumatay. May batas din ng Diyos. May wisdom din na dapat sa Diyos at dapat nauunawaan mo 'yon. Amen? Dapat may pagkaunawa ka sa bawat batas na 'yon. Amen? So, purihin ng Panginoon. So, sabi niya dito, anong sabi niya sa Hebreo 2:1, sabi niya, kaya nga dapat lalo nating panghawakan, ito yung supporting verse niya, kaya nga dapat lalo nating panghawakang mabuti, po,
Kailangan pinanghahawakan mong mabuti ang mga naririnig natin upang hindi tayo maligaw. No? Kasi ang salita ng Diyos, that is the wisdom of the Lord. Lahat ng nakasulat sa Biblia, anong sabi? Binigyan ng inspirasyon ng Diyos. Lahat yan may basbas ng Diyos. Ano po? Sabi niya, kailangan mo daw panghawakang mabuti ang mga naririnig natin upang hindi tayo maligaw. Amen? Ang mga kakulangan sa karunungan na galing sa Panginoon, kaya tayo napapahamak. Amen? Yun ang dahilan kung bakit tayo napapahamak. Bakit? Narinig mo na ng bawal, ginagawa mo pa. Tama? Binigyan ka na nga ng karunungan galing sa salita ng Diyos. Ginagawa mo pa rin, nagpapasaway pa rin. O, di ba? Anong nangyayari? Kapahamakan ang dulo niyan. Salita po ng Diyos yan, ha? Sa Hebreo 2:1, para hindi niyo sabihin na masakit ako magsalita. Ano po? Kaya tayo, we lose life, you know what? Because we lose desire na maunawaan. Maraming namamatay sa atin dahil sa kakulangan ng kaalaman. No po? Kaya marami pong namamatay sa atin. No? Kaya pasalamatan natin po ang Panginoon kung tayo ay tinuturuan, sinasaktan ng mga salita ng Diyos. No po? Kaya huwag tayong magpaligaw. 'Di ba? Hindi ka nga pumapayag na maligaw sa map mo pag gumagamit ka ng Google Map o ano pa, Waze, 'di ba? Tinuturo kung ano ang daan. Bakit doon naniniwala tayo? Bakit doon? Pag gumagamit tayo ng Waze, may kasiguraduhan tayo na makakarating sa pupuntahan. Kaya maniwala ka rin sa wisdom ng Lord na makakarating ka sa pupuntahan mo kung karunungan ng Diyos ang magtutuwid sa'yo. Amen? Para hindi ka mapahamak. Kung gaano ka nagtitiwala, 'di ba? Sa taxi driver, sumakay ka lang, alam mo na dadalhin ka niya sa pupuntahan mo, 'di ba? Bakit pag sa Diyos hindi tayo naniniwala, hindi gano'n ka 100% ang ating pagtitiwala sa Diyos? 'Di ba? Yung mga OFW, pag sumakay kayo sa eroplano, siguradong sigurado kayo makakarating sa Pilipinas. Hindi po ba? 'Di ba dapat gano'n din sa Diyos. Pag alam mong sumusunod ka sa Diyos, dapat sigurado ka sa pupuntahan mo, alam mong doon ka niya dadalhin. 'Di ba? Gano'n ang tiwala. 'Di ba? Gano'n ang nananampalataya, gano'n. 'Di ba? Gano'n ang paniniwala talaga dapat sa Diyos. Sa Ezekiel 12:1 po, ano? Sabi dito, tayo tayo daw po ay mapaghimagsik. Hindi ko na po babasahin. Sa Ezekiel 12:1 and 2, tinawag niya doon sa Ezekiel, anak, 'di ba? Anak, anak, Ezekiel, anak, sabi niya doon. Ano po? Yung mga tao, yung mga bayan mo mapaghimagsik. Sabi niya, may mga mata sila pero hindi sila nakakakita. May mga tenga sila pero hindi sila nakakarinig. 'Di ba? Gano'n yung ibang mga Kristiyano. Kung paano itong sinabi ni tatay ni Lord, no? Kay Ezekiel, gano'n pa rin yung mga tao ngayon. Kahit na narinig na nila, 'di ba? Binabaliwala nila. Kahit nakita na nila, binabaliwala nila. Kahit marami nang ginawa ang Diyos sa buhay nila, binabaliwala nila. Kahit narinig na nila, binabaliwala nila. Kaya ano nangyayari? Napapahamak sila. Amen? Mahalaga po ang discernment. Mahalaga na maging sensitibo ka sa discernment na binibigay ng Panginoon Diyos. Huwag niyong binabaliwala. Kaya huwag kayong magtataka sa dulo nun napapahamak tayo. No? Kaya ang discernment po, no, kasama yan sa relationship sa Diyos. Hindi niya pinagdadamot yan. Sabi nga niya, kung kulang ka, hingin mo eh. 'Di ba? Kung kulang ka ng discernment, hingin mo. Ipanalangin mo, hingin mo sa Kanya. Kaya ang relasyon, kadugtong ang discernment and restoration. No? Napapalakas, napapanumbalik ng Diyos kapag ikaw ay may discernment. Naiingatan ka niya pag may talino ka na galing sa Diyos, naiingatan ka niya sa mga tao na kailangan mong pakisamahan, naiingatan ka niya sa desisyon mo, naiingatan ka niya sa mga mabubuting bagay na gagawin mo para hindi ka magkamali. Number 1 po, iwasan ninyo ang lack of discernment para ma-restore ang 2024. Hingin ninyo kung kulang. Ano po? May restoration dyan at revival. Amen? Una po, ano, lack of discernment. Hebreo 2:1 at Ezekiel 12:1 and 2. Mababasa niyo po doon, no? Pangalawa, carelessness. Carelessness. No po? Tayo po ay napapahamak. Bakit? Kapabayaan. Carelessness. No? Kaya nga sabi, pag careless ka, powerless ka. Amen? Sabi sa Hebreo 2:3, gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi naman natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasang ito?
Question mark yun sa ating mga tao. No, tinatanong tayo. Actually, hindi nga kilala kung sino nagsulat ng Hebreo ng Book of Hebrew. Pero basahin nyo ang Book of Hebrew. Kung hindi kayo kurot-kurotin, taga-tagain, napakaganda. Napakaganda ng Book of Hebrew. Para kang kinakausap ng tao sa loob. Meron siyang kapangyarihan na parang nangungusap sa'yo yung salita. Talagang parang one-on-one kayo, kinakausap ka ng word ng Book of Hebrew. No, naniniwala ako na sa Holy Spirit ka rin nanggaling kahit sino pa sumulat noon. Sabi niya doon, no, kung hindi natin pahahalagahan ang dakilang kaligtasan dahil yun kay Jesus Christ. Ang Panginoon, sabi niya, ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at ang nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Diba? May mga nakapagpatotoo noon. 'Di ba? Kaya kung ikaw, kapatid, ikaw at ako nagda-doubt ka pa rin ngayon, mas matakot ka sa sarili mo na nagda-doubt sa Diyos. 'Di ba? Dahil ang mga ebidensya nandun na, nakasulat na sa libro at aklat ng dakilang Diyos na nagpatotoo at nag-witness ng kadakilaan niya. Hindi ka nga nagda-doubt sa decision mo nagda-doubt ka sa Diyos. 'Di ba? Nung gumagawa ka nga ng kasalanan, hindi ka pa nagdadalawang isip. Ngayon, gagawa ka ng kabutihan, nagdadalawang isip ka. Hindi ba kayo nagtataka sa tao? Pag gagawa ng kasamaan, hindi nag-iisip. Nung gagawa na ng kabutihan, kailangan ko bang gawin to? Hello, hindi na pinag-iisipan yan. Ang paggawa ng mabuti, hindi pinag-iisipan. Hindi ka nga nag-iisip nung gumagawa ka ng masama, tapos nag-iisip ka nung gagawa ka ng mabuti. Pambihira talaga ang tao. 'Di ba? Pambihira talaga tayo. Ganun tayo kayabang sa harap ng Diyos. Nag-iisip pa kung gagawa ng mabuti. Abay, para sa'yo yan. Ikaw ang nagtatanim niyan. 'Di ba? Tinaniman ka na ng binhi. Ang paggawa mo ng mabuti, yan ang gagawin mong puhunan at pagpapahalaga na ikaw ay tunay na nagmamahal sa Diyos, sumusunod ka. Isang katunayan yan na ikaw ay pinili at anak ng Diyos. Marunong ka sumunod, hindi pinag-iisipan mo pang gumawa na mabuti. Pinag-iisipan mo pang sumunod sa Diyos. Pinag-iisipin mo pa na magmahal sa Diyos. Ang nagmamahal sumusunod. Kaya huwag kayo naniniwala sa mga I love you, Lord, I love you, Lord. Di ka naman sumusunod, I love you, Lord ka dyan. I love yourself. Mahal mo yung sarili mo, hindi Diyos. Hindi Diyos. Kasi lahat ng gusto mo, pakinabang para sa sarili mo. Huwag mo sasabing, I love you, Lord, tapos may kabit ka. I love you, Lord, tapos nagdi-disobey ka. I love you, Lord, tapos hindi mo mamahal ng kaaway mo. I love you, Lord, pero naghihimagsik ka. I love you, Lord, pero nagagalit ka sa Diyos. Huwag kang I love you, I love you. Baka tumalbog sa'yo yan. Na po? Pahalagahan ninyo, wag po tayong careless. Marami daw tayong ka-carelessan, no? Hindi pagpapahalaga, sabi dito. Ano po yung mga yon, no? I-ano natin yung sarili natin right now, ikaw at ako, no? Tingnan natin kung totoo ang sinasabi ng Diyos, no? Sabi niya dito, we are all careless. Sabi niya, lahat kayo. Even tayong lahat, careless tayo saan? Sa opportunity. Pag binibigyan ka ng opportunity ng Panginoon, minsan nagda-doubt ka pa kung Diyos galing yan o hindi. Sa mga opportunity na binibigay sa inyo, humingi kayo ng mga trabaho. May mga humingi ng trabaho na nakakuha na ng trabaho, nakalimutan na ipangako sa Diyos. Mga pribilehiyo na hinihingi ninyo. Privilege na umawit sa Kanya kahit pwede kayong umawit, pinipigilan nyo yung mga sarili nyo. Saan nyo gustong iawit yung mga boses at tinig ninyo na pinagkaloob ng Panginoon sa inyo? Sa harap na maraming tao para palakpakan na maraming tao? O sa Diyos na nagbibigay ng buhay sa inyo? Hindi po siya gobernador, hindi siya mayor, hindi siya kapitan, na minsan sabik pa tayong umawit sa entablado. He is a God. He is a life giver. Diyos siya na nagbibigay ng buhay mo, kaya ka nakakapagsalita, kaya ka nakakaawit, kaya mo nakakasama yung mga tao. Hindi pipitsugin ng Diyos. Kaya wag nating gawing cheap ang paglilingkod sa Diyos. Kung sinabing umawit ka, pwes, magbigay ka, mag-spend time ka. 'Di ba? You have 24 hours. Pag sinabi sa'yo, Jane, aawit ka sa Glory to God, mag-spend ka naman, 3 minutes lang. Hindi kakainin ng Diyos ang lahat ng oras ninyo para magbigay ng pag-aawit. That is privilege. Laging opportunity na makaawit sa God of God, King of King. 'Di ba? Hindi naman kayo matatanggal sa trabaho sa loob ng 3 minutes. Hindi ako naniniwala
at nananampalataya ako na God honor you. I-honor ng Lord yung 3 minutes na yon na nagkulong ka sa banyo at umawit sa Diyos. Na nagkulong ka sa banyo na nag-opening prayer. Na nagkulong ka sa banyo na nagbigay ng oras ng closing prayer. Naniniwala ako sa loob ng paglilingkod ninyo sa mga Panginoon ninyo sa lupa, sa mga amo ninyo. Yung 3 minutes na paglilingkod ninyo sa Diyos, hindi kayo mawawalan ng trabaho. Bagkus pagpapalain kayo ng Diyos. Maniwala po kayo. Kaya wag po kayo mga tamad. At yung mga opportunity at privilege na ipinagkakaloob sa inyo at pinagkakatiwala sa inyo, wag ninyong binabaliwala. Hindi kami ang pumili sa inyo at nagtalaga. Kapag sinabi namin sa inyo na kayo po ang schedule dito, ganyan, wag niyong antayin na si Lord ang mag-no sa inyo. Masasaktan kayo. Masasaktan kayo. Pag si Lord, kayo ang humingi ng pabor at naglambing sa inyo ang Diyos, hindi niyo pinagkalooban ng oras, kahit minuto lang, time will come. Hindi time will come. Laging minuto, hihingi ka ng pabor sa Diyos. At pag nagtampo ang Diyos at nanahimik ang Diyos, mararamdaman mo rin yung tampo ng Diyos. He grieved. Nagtatampo ang Diyos, nananahimik din siya. No? Kaya kayo may emosyon kasi may emosyon ng Diyos. Nagagalit din siya, napipighati siya, nagtatampo siya. Kaya dapat alam ninyo, no? Galangin niyo yung mga moment ng buhay ninyo na lagi niyo mapaglingkuran ng Diyos. Huwag kayong careless. Yung mga prophetic word na naririnig ninyo, kung di kayo naniniwala sa prophetic, then it's okay. I respect that. Pero you have to understand, prophetic, God used prophetic word. God used prophet. They are part of 5 ministry. Ang number 1 ang prophet. Hawak niya lahat. Pastor, teacher, evangelist, 'di ba? At meron pa isa. Apostol, ayun, apostol, yan, lahat yan, no? Kaya, igalang natin. Igalang natin because it is the same God. Kung 2,000 years ago, no, may propeta. 2,000 years ago, it is the same God. It is the same God. Siya yung same God noon na gumagamit ng propeta noon. Siya pa rin yung same God ngayon na gumagamit ng propeta ngayon. Believe it or not, no? Kahit maniwala ka't hindi, mananatiling Diyos ang Diyos. Hindi ka man maniwala sa prophetic word, mananatili pa rin siyang Diyos, kapatid. No? Kasi kung ikaw ay may Holy Spirit, maniniwala ka that there is prophetic. You have to respect. 'Di ba? Kasi hindi mo believe, then you will see. Pero hindi kailangan patunayan sa'yo lagi ng Panginoon that He is powerful. Kasi believe it or not, mananatili siya sa kanang trono ng tatay niya. Diyos pa rin siya. At Diyos mo pa rin siya. Ikaw pa rin ang yuyuko sa Kanya, ikaw pa rin ang dadalangin sa Kanya, at ikaw pa rin ang sasamba sa Diyos. Hindi mo mapapaluhod ang Diyos sa'yo. Ang sabi ng salita, luluhod ang lahat ng tuhod sa lahat ng bawat bansa sa Diyos natin. Hindi ang Diyos ang luluhod sa inyo at sa akin. Tandaan niyo po yan. Sa sitwasyon ninyo, sa bawat sitwasyon ninyo at commitment at relasyon. Ano po? Relasyon saan? Relasyon sa mga pastor nyo, mentors ninyo, leaders ninyo, kapatiran ninyo, at relasyon higit lahat sa Diyos. Alam mo, yung mga commitment ninyo, nakikikommit kayo sa Diyos, tapos hindi nyo inaano, kayo rin po ang magbabayad niyan. Ano po? Be careful din, sabi niya dito, sa mga emosyon ninyo. Yung mga emosyon daw po ninyo. Kasi dalawang klase ang ibibigay ng emosyon sa inyo. Una, excitement. Pangalawa, frustration. Na po? Alam nyo ba, sa Judge 11, pakibasa nga po, sa Hukom 11:30-32 para makita ninyo, na-excite dito si Haring Jepa. No? Si Jepta. Si Jepta na-excite siya dito. Sa anak niya, sa sobrang frustration niya, gusto niyang manalo sa labanan nitong panahon na to sa mga Amonita. Gusto niyang manalo. Kaya sumumpa siya sa Diyos. Pakibasa nga po, Anong verse Judge po? 11, Anong verse po? 30 po hanggang 32. Judge 11:30 hanggang 32. Ayan. Purihin ng Diyos. Sabi po dito, sumumpa si Jephthah kay Yahweh na ganito,
kapag pinagtagumpay ninyo ako laban sa mga Amonita, susunugin ko bilang handog ang iyong mga unang lalabas sa aking bahay at sasalubong sa akin pag-uwi ko. Sinalakay nga ni Jephthah ang mga Amonita at pinagtagumpay siya ni Yahweh. Purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. Alam niyo po ba, nung pinagtagumpay siya ha, mag-iingat kayo kapag kayo po ay frustrated. Lord, ipanalo mo lang ako. Lord, babayaran ko lang to. Mag-iingat kayo. Mag-iingat po kayo sa sinasabi ninyo. Alam niyo ba, nung ipinanalo siya ng Panginoon, pag binasa niya yung kwento na yan, nag-iisang anak niyang babae, yes, pati. Nag-iisa niyang anak na babae yun. Alam niyo ba, nung nanalo siya sa laban ng Amonita, pagbalik niya, sumasayaw yung anak niya, lumabas sa pintuan. Sumasayaw yung anak niya, sumasayaw. Sumasayaw yung anak niyang nag-iisang babae. Virgin pa. Hindi nakapag-asawa. Virgin pa. Kapatid, kapag gusto mong manalo, huwag kang mangangako sa Diyos. Laging pinapaalala sa inyo, huwag kayong susumpa sa Diyos. Oo kung oo, hindi kung hindi. Hindi siya pwedeng sumuway sa sinumpaan sa Diyos. Kung kayo po nakakasuway sa mga pangako ninyo sa Diyos, hindi nakakalimutan ng Diyos ang mga pangako ninyo. Pagalingin mo lang asawa ko, maglilingkod ako sa inyo. Huwag niyong! Huwag na huwag kayong susumpa sa Diyos. Laging pinapaalala ng Panginoon, walang baril na nakatutok sa mga ulo ninyo para manumpa sa Diyos. Kung gusto niyo mag-serve kayo. Kung gusto niyo humingi ng panalangin, manalangin kayo, wag na lang kayong sumumpa. Utang na loob. Dahil hindi nakakalimutan ng Diyos ang mga pangako ninyo. Pero alam niyo, may isang salita si Jephthah. At even yung anak niya, willing na mamatay. Alam mo ba, tatay? Sabi niya, basahin niyo po yung kwento na, tay, bago mo ako ihain, kung nanumpa ka sa Diyos, kailangan mong tuparin. Sabi ng anak niya, pero bago mo ako sunugin, hayaan mo naman na makasama ko yung mga kaibigan ko. Kasi virgin ako eh. Hindi niya na-enjoy yung buhay niya eh. Diba? Dahil lang sa frustration ng tatay niya. Dahil gusto mo lang manalo sa laban mo dito sa mundong ito. Kapag napo-frustrate ka at punong-puno ka ng problema, huwag ka nangangako sa Diyos. Huwag kang nangangako sa Diyos tapos di mo tutuparin. Alam niyo po, pinatay niya yung anak niya after 2 months or 1 month po, kung di ako nagkakamali, pag binasa niya yung kwento. Sinunog niya yung anak niya bilang handog dahil sa pangako niya kay Yahweh. Kaya huwag kayo nangangako. Huwag kayo nangangako kung di nyo kayang tuparin. Kaya sa mga nangako dyan, pinapaalalahanan kayo ng Panginoon ngayong oras na to. Alam mo yan at alam ko yan. Sa lahat ng nag-covenant sa Panginoon, pinapaalala sa inyo sa 2024 na to, lahat ng pinangako nyo sa Diyos, gawin ninyo. Gawin ninyo. Dahil tapat ang nangako. Pero pag hindi kayo naging tapat sa Diyos, may kapalit na consequence lahat yan. Hindi siya nakakalimot ng pangako ng tao. Totoo po yan. Yan ang nangyayari kapag ang emosyon mo, frustrated, gustong-gusto mo, mabayaran na lahat ng utang, lahat. Ano pang gusto mo, di ba? Kahilingan mo, nagumaling, miracle healing, kung ano-ano ng pinangako po sa Diyos, wag na wag po. Na po? Pangalawa, sa sobrang saya mo, sa excitement mo naman, pakibasa nga po, Matthew 4:7. Matthew 14:7. No po? Dito, no? Takot si Haring Herodes na ipapatay si Juan. Takot talaga siya. Kasi naniniwala siya na propeta yun ng Diyos. Propeta ng Diyos yun. Don't touch the anointing, sabi nga. Di ba? Anong verse po, Matthew 4? 14:7. Pero dahil sa sobrang saya niya, mga kapatid, tingnan niyo po yung nangyari. Kaarawan niya yun, kundi kaarawan na anak niya. Kaarawan niya po yung birthday niya. Sobrang saya niya. Nagpupuri siya. Diba? Biglang nagsalita. Anong sabi niya sa Matthew 14:7? Sabi po dito, kaya't sumumpa siyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Ayan. Puri ng Panginoon. Sumumpa! Nangako na naman, kapatid. Maging aware po kayo sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Sa sobrang saya niya, dahil birthday niya noon, sumumpa siya sa anak niya na lahat
Ang gustuhin mo, ibibigay ko, may naririnig na kaaway. May nakakarinig na kaaway, kapatid. Kapag nasasayahan kayo, may kaaway din na nagbabantay sa inyo. Kung meron niyang kasunod ang 24 hours mayroon pa ng 25 at 26 ang kaaway dahil gusto ka lang niyang maagaw. Totoo po yan. Narinig ng kaaway sinabi ng hari. Punta agad yung kaaway dun sa nanay. 'Di ba? Yung anak naman punta sa nanay. Nay, nay, mami, mami, mami. Sinabi ni daddy, kahit ano daw gusto ko, ibibigay niya. Titing! Basahin niyo po. Nabigyan ng pagkakataon ng kalaban na patayin si John the Baptist. Hindi namatay sa sakit si John the Baptist. Walang alagad ng Diyos na namatay sa sakit. Puro pinatay. Kaya tandaan niyo, hindi kayo mamamatay. I shall not die. Lagi niyo i-declare yan. I shall not die. Hindi sila namatay sa sakit. Lahat sila pinatay. Kasi yun ang gusto ng kaaway. Mamatay tayong lahat. Physically, mawalan tayo ng pag-asa. Physically. Mawalan tayo ng tiwala sa Diyos. Ano nangyari? Pagkakataon na ng kalaban. Hilingin mo sa tatay mo ang ulo ni John. Tama ba? 'Di ba? Hiniling yung ulo ni John the Baptist, kapatid. Nang lumo ang hari. Ayaw niya. Kasalanan sa Diyos yung gagawin niya. Alagad ng Diyos yun Yun nga ang naghawi Nagsabi na, repent, repent. 'Di ba? Kailangan nyo mag-repent. Siya nagbautismo kay Jesus Christ. Tapos ipapapatay mo. Kaya yung sobrang excitement ninyo pag nasasayahan kayo, huwag kayong nangangako. Huwag kayong nangangako. Tandaan nyo po, huwag kayong sumusumpa. Kaya ang discernment, wisdom yan, word of God, na galing sa word, yung sa carelessness nyo, yung emotion ninyo, based on feelings, at yung mga reason po, principle. Yung reason daw natin, yung reasoning natin tuwing tayo ay may emotion, yung mga dahilan natin. Minsan naman, susunod ako pag Panginoon, ganito. Huwag kayong magdadahilan, Why do we lose kingdom? Bakit nawawala sa atin ang kaharian ng Diyos at paghahari ng Diyos? Pangatlo, 3 points po, ignorance. Ignorance. Dahil ignorante tayo sa Word of God. Ignorante tayo, hindi natin maunawaan. Sabi niya sa Psalm 82:5, anong pagkamangmang ninyo? Wala kayong nalalaman. Sa gitna ay kadiliman, doon kayo nananahan. Sa ibabaw ng daigdig ay walang katarungan. Walang katarungan sa ibabaw ng daigdig. Po? Sabi niya dito, ignorance. Sa 2024, ngayon 2024, huwag kayo ignorante. Pakitang tao, sabi nga sa salita natin. 'Di ba? Yung verse natin, huwag kayong pakitang tao lang. Sabi niya, magbabago, mapakitang tao, mga ignorante, kunwaring ignorante. Sabi ng Lord, maging katulad kayo ng bata, hindi wag mag-isip bata. Hindi ba yun ang salita ng Diyos? Maging katulad kayo ng bata para makita niyo ang kaharian ng Diyos, pero hindi sinabi ng Diyos na mag-isip bata kayo. Yun ang bilin ng Diyos sa atin. Kaya matuto po tayo, maging matalino tayo. Sabi niya, anong kamangmangan? Ano pang isang salita? Katangahan, kabobohan, hindi ba? Di ba? Yan ang salita ng Diyos. Basahin niyo po. Psalm 82:5. Baka sabihin niyo, masakit ako magsalita. Anong kamangmangan? Di ba? Anong kamangmangan ninyo? Damay-damay to. Sabi ko sa inyo, ako nag-meditate nito kayo rin. Di ba? Di ba? Ninyo, sabi niya. Wala kayong nalalaman. Ibig sabihin, ignorante. Yung walang ignorante, wala kayong nalalaman. Di ba sabi niya? Sa gitna ng kadiliman, doon kayo nananahan. Di ba? Sa kasalanan. Doon tayo nananahan. Sa ibabaw ng daigdig na to, walang katarungan. Walang katarungan dito. Kaya nga minsan, kahit tama ka na Di ba? Kahit tama ka na, minsan, sinisinungaling ka pa. Tingnan mo sa judge, di ba? Sa mga judge, tama na, pinabaluktot pa nilang totoo. Mga pulis, tama na, binabaluktot nila. Wala namang kasalanan, nilalagyan ng drugs. Walang katarungan. Sa mundong ito, walang katarungan. Lahat ng mga pilipit. Kaya sabi nga ng Lord kahit na hindi sila matuwid, mamuhay ka ng matuwid. Sabi ng Diyos sa Psalm 1, sinasabi niya, huwag ka nakikisama sa masama. Huwag ka rin nakikitulad sa masama. Diba? Huwag kang nakikiupo sa masama. Sabi ng Diyos, bakit? Mapapahamak ka. Pero manatili kang tapat. Sabi ng Diyos, manatili kang tapat sa Diyos. Bakit? Kasi yung mga hindi tapat, ililipad sila na parang ipa. Ano nangyayari sa ipa? Sinusunog. Ano nangyayari sa mga plastic at hindi totoo sa harap ng Diyos? Sinusunog. Ano nangyayari sa mga tuyong sanga? Sinusunog.
Susunugin ang lahat ng hindi totoo sa harap ng Diyos. Mamamatay ang lahat ng hindi totoo sa Diyos. At lahat ng totoo sa Diyos at tumatayo sa salita ng Diyos, katotohanan, katarungan at katwiran ng Diyos, mabubuhay. Huwag kayong plastic sa harap ng Diyos. Huwag kayong mapagkunwari sa harap ng Diyos. Yan ang salita natin sa Joel, sa main verse natin. Huwag kayong mapagkunwari. Di ba po? Ano sabi niya dito? Sabi niya, manumbalik kayo, magsisi kayo ng taus-puso at hindi pakitang tao lamang. Bakit? Bakit? Kasi nakikita ng Diyos ang mga puso ninyo. Nakikita ng Diyos yung mga laman ng puso ninyo kung nagkukunwari kayo o hindi. Mapepeke ninyo mga tao sa paligid ninyo, but not God. Don't underestimate the Lord. Don't underestimate the power of the Holy Spirit. Don't underestimate the God the Father. Malulumpo ka, kapatid. Hindi ka lang malulumpo, mamamatay ka. Ang kalapastangan sa banal na espiritu, niloloko mo, nasa loob ng katawan mo, niloloko mo. Diba? Sino ang nakakaalam sa gawa ng tao, kundi ang espiritu niya? Diba? Sino ang nakakasaliksik sa karunungan ng tao, kundi ang espiritu niya? Diba? Binaplano mo palang, alam na ng Diyos. Nag-iisip ka palang ng masama, alam na ng Diyos. Mag-iingat ka. Don't be arrogant. Don't be ignorant, sabi niya. Proverbs 19:2. Masugid man kung mangmang, walang mapapakinabangan. Ang kawalan ng tiyagay magbubulid sa kaguluhan. Kaya yung ignorance mo, dahil ayaw mo mag-aral, ayaw mo matuto, ayaw mo makinig, ayaw mo magpakinig sa payo, mabubulid ka lang sa kaguluhan ng buhay mo, magulo, walang kapayapaan. Number 4. Ito po ang pinaka-major na diniin ng Diyos. Abuse and misuse. Abuse and misuse. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. Sa mga abusado. At sa mga maling paggamit ninyo sa mga regalo ninyo, maling paggamit sa Diyos ninyo. Amen? Matthew 25:14 and 20 po. Pakibasa nga po, sa mga pinagkatiwalaan ng 5,000, 2,000 at 1,000 salaping ginto. Abuse and misuse. Matthew 25:14 and 20 po. Sa pwede pong magbasa. Para alam nyo kung ano nangyayari sa ginagawa ng Panginoon sa mga hindi nagpapahalaga ng mga pinagkakatiwala niya sa inyo. 'Di ba? Imbis na gamitin kayo ng Diyos, kayo ang gumagamit sa Diyos. Misuse. Paulit mo ng verse. Matthew 25 po, 14 hanggang 20. Ayan, sabi po sa Matthew 25:14 hanggang 20. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya't tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ng isang 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya'y umalis. Umilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit, ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Magaling, tapat, at mabuting lingkod. Halika,
Makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Magaling, tapat at mabuting lingkod. Ngayon naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, Alam ko pong ako'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang salaping iniwan ninyo sa akin. Sumagot ang kanyang Panginoon, Masama at tamad na lingkod! Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at inaani ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo man lang nilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tunubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at ang nananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Doon mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Pagdating ng anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin naman sa harap niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng apostol sa mga tupa at mga kambing. Inilagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y inyong ipinakain noon, ako'y nagugutom, ako ninyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot at aming dinamitan? At kailan po kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, Tandaan ninyo, ang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko. Siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, Lumayo kayo sa harapan ko. Isinumpa ko kayo sa apoy na di namamatay at inihanda para sa diablo at ang kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakinggan noong ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan nung ako'y walang maisuot. Hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, walang maisuot, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan? At sasabihin sa kanila ng hari, Tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito
sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Amen po. Di ba po? Salita pa lang ng Diyos, sapat na eh. Di ba? Sapat na. Huwag kang madamot. Kung pinagkatiwalaan ka ng kayamanan, di ba? Mabuti yan. Di ba? Mabuti yan kung gagamitin mo sa mabuti. Di ba? It is your choice. Di ba? Ang pinagkakatiwalaan ng maliit, sabi nga, alam ng Diyos ang ability at potential mo. Bakit po? Binigyan niya ng 5,000 yung isa 2,000, yung isa 1,000 lang. Kasi alam niya eh. Di ba? Alam niya kung kailan ka. Alam niya kung anong klaseng tao ka. Di ba? Alam niya na itatago lang. Tingnan mo, yung magtatago lang, binaon niya, 1,000 lang binigay sa kanya. Alam niya kasi na hindi pakikinabangan ng ibang tao. Bago ka pagkatiwalaan ng Diyos, tandaan niyo po ito. Bago kayo pagkatiwalaan ng Diyos, kilala niya kayo. Kilala niya kayo. Kaya kung pinagkatiwalaan ka ng maliit, maliit yan, yes. Sabi ng Diyos, ang pinagkatiwalaan ng maliit at marunong ka magbigay, pagkakatiwalaan ka ng malaki. Di ba? Kasama mo ang Diyos na magpupuri, di ba? Maluluwalhati ang pangalan niya. Pasasalamatan ng maraming tao, di ba? Kaya yung mga tao nagsasakripisyo dito, huwag kayong titigil. Ang Diyos ang magpapala sa inyo. Yung para sa sarili mo na lang, ibibigay mo pa, sabi ng Lord. Nakita ng Diyos yun. Nakita ng Diyos yun, kapatid. Nangangailangan ka, ang totoong tumutulong, yung alam mong kailangan mo, pero nagbibigay ka pa rin. That is love. May kasamang pagmamahal yun. Diba? Pero yung mga tao na nagsasabi, pag kumita ako ng malaki, tsaka ako magbibigay, sis Beb. Sa church, sis Beb. No. Ang totoong gustong tumulong, may maliit ka, nagbibigay ka na. Alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos na may maliit ka. Diba? Alam ng Diyos na may maliit ka. Pero ang sinusubok ng Diyos sa'yo, kung meron ka bang may maliit na hawak, magbibigay ka ba? Diba? Kaya huwag kang abusado. Ano sabi ito? Abuse and misuse. Diba? Walang galing sa'yo. Lahat ng meron ka galing sa Diyos, walang kahit isa na nagmula sa'yo. Maniwala po kayo. Lahat ng bagay, ang sabi ng Panginoon, ay galing sa Diyos at para sa Diyos. Colossus 1:16. Ang lahat. Walang sinabing, except ito ha, Kuya Rico. Except ito ha. Walang ganun. Walang ganun. Diba? Sabi nga, all things, lahat na nakikita mo, in the beginning, sabi pa, lahat nilikha ng Diyos. Oh, kapatid, lahat nilikha ng Diyos. Ano ba yung lahat? All. 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 Kaya walang sayo. Kaya wag kang abusado. Di ba? Wag kang kung ano-ano, bibili ka pa ng mga mamahali na mga gamit. Di naman kailangan. Di ba? Wag mong sisirain ang tiwala ng Panginoon sa mga bagay na hindi naman kapakipakinabang. Di ba? Wag naman ganun. Alam mo na nga may nagugutom, uunahin mo pa yung luho mo. May namatayan na nga, uunahin mo pa yung luho mo, kapatid. Don't be ignorant. Diba? Kailan kita pinagdamutan, Lord? May nakita ka na mamalimos? Diba? Nagpunta ka sa church, nagbigay ka pa ng tithes. Nung nakita mo na yung actual, mukha ng basura yung bata, hindi na wala nang damit. Kakulangan ba sa'yo kung makatulong ka? Alam nyo, no, sa pagtulong, mapalad kayo kung may tahanan kayo. Mapalad kayo kung kayo yung nagbibigay. Na po, kaya pag may humihingi ng tulong, huwag kayong magdadalawang isip na tumulong sa kapwa nyo. Dahil hindi siya ang tinutulungan nyo. Mapalad ang tao, tumutulong sa mahirap dahil pagpapalain ko. Mapalad ang tao na tumutulong sa mga widow, sa mga byuda. Sabi ng Diyos, pagpapalain ko. Para kayo nagpautang sa Diyos. Yan ang salita ng Panginoon. Huwag kayo abusado. Kung binibigyan kayo ng pagpapala ng Diyos, huwag kayong abusado. Dahil babalik ang Diyos, maniningil siya. Babalik ang Diyos, huhukumin ka niya. Anong ginawa mo sa binigay ko sa'yo, kayamanan? Anong ginawa mo? Diba? Hindi ang pagbibigay yung sira na, tapos ibibigay mo sa kapwa mo. Hindi ganun ang pagbibigay. Yung sobrang luma na, may punit na yung damit mo, idodonate mo para sabihin na. Hindi ganun ang pagbibigay, kapatid. Mahiya ka naman. Baka kahit ikaw ang bigyan, hindi mo tatanggapin.
'Di ba? Hindi gano'n ang pagbibigay. Ang pagbibigay, hindi dahil sobrang gamit mo na yung gamit na yun kaya mo ibibigay. Bigyan mo naman ng kalakip na pagmamalasakit at pagmamahal yung binibigay mo. 'Di ba? Lakipan mo naman ang sakripisyo. Kasi hindi naman yan mawawalan ng kabuluhan. 'Di ba po? Kaya pag-ingatan niyo ano, don't misuse, sabi niya, misuse and abuse. No, wag abusado. Wag abusado po. Mga abnormal na paggagamit. Yun eh, 'di ba? Yun yung tamang tawag din, mga abusado, mga abnormal. Abnormal na paggamit ng kayamanan na binibigay. We are steward, tandaan ninyo. Katiwala lang tayo, hindi tayo ang nagtiwala. Katiwala lang tayo. Kaya yung mga potential, alam ng Diyos, yung mga abilidad ninyo, mga kakayahan ninyo, kayamanan ninyo, trabaho ninyo, alam ng Diyos kung anong binigay niya sa inyo. At alam din niya ang kaya niyong ibigay. Huwag niyong gagawin yung lolokoy ng Diyos. Huwag niyong lolokoy ng Diyos. Sa mga pastor naman, sa mga nasa lingkod, sa mga nakaupo, na nga pinagkalooban ng Panginoon, na mag-lead ng mga tao, sa mga leader, sa mga ministry, sa mga mentors, huwag kayong abusado. Binabalaan po tayo ng Panginoon. Huwag kayong mapakitang tao. Huwag tayong pakitang tao. Huwag kayong mga abnormal. Hindi tayo binigyan ng abnormal na isip ng Diyos. Binigyan tayo ng takot, pagmamahal, at disiplina sa sarili. Yan ang espiritu na meron tayo. Amen? Huwag kayong ma-abnormal. Katulad nito, tinan mo, si 1 Samuel. 1 Samuel, 2, 12-17. Ano pong sabi niya dito? 1 Samuel 2 po, 12-17. Sabi niya, ang dalawang anak ni Eli ay parehong lapastangan at walang takot kay Yahweh. Wala rin silang galang sa regulasyon ng pagkapari. Tuwing may maghahandog, pinupuntahan nila ito, ang kanilang mga katulong, habang pinapakuluan pa lang ang karne, may dala silang malaking tinidor at may 3 ngipin. At tinutusok sa loob ng malaking kaldero o palayok. Lahat ng matusok nila, sumasama sa tinidor at tinuturing nilang para sa pari. Ginagawa nila ito tuwing maghahandog sila sa Shilo sa Israelita. Hindi lamang iyon. Bago pa maghandog ng taba ng karne, nilalapitan ng katulong ang mga naghahandog at sinasabi, hilaw na karne ang ibibigay ninyo sa pari. Hindi niya kukunin kapag luto. Kapag luto na ang ibibigay ninyo, hilaw ang gusto niya upang maiihaw niya ito. Kapag sinabi ng naghahandog na hindi muna maiaalay ang taba bago sila kumuha ng handog na gusto nila, ng hanggang gusto nila, ganito ang kanilang sinasabi, hindi maaari. Bigyan na ninyo kami kung hindi aagawin namin sa inyo. Malaking pagkakasala ang ginawa nilang ito sapagkat ito'y paglapastangan sa handog kay Yahweh. Pari ka man, pastor ka man, mentor ka man, leader ka man, huwag kang konsentidor sa mga anak mo. Huwag kang konsentidor sa mga disciple mo, sa mga tupa mo, sa mga nasasakupan mo. Kung alam mong gumagawa sila ng masama. 'Di ba? Alam ni Eli. Tagapamahala ka. Nasasakupan mo, papapasukin mo na magnanakaw, asong lobo. 'Di ba? Kaya kung iniingatan kayo ng mga pastor ninyo, huwag kayo magtataka kung dinidisiplina kayo, magpasalamat kayo. Dahil may pananagutan sila. Sumunod kayo. 'Di ba? Sumunod kayo dahil iniingatan nila kayo. 'Di ba? Huwag niyong babastusin. Mag-isip ka muna bago mo bastusin yung pastor mo. Mag-isip ka muna bago mo bastusin yung mentor mo. Mag-isip ka muna. Dahil lahat yan. Pag mabuti para sa'yo, igalang mo. Galing yan sa Diyos. Pag mabuti para sa'yo, tinutuwid ka, igalang mo. Galing sa Diyos yan. Kung hindi, ikaw mapaparusahan. Tandaan po ninyo yan. Walang anak-anak dito. Huwag mo sabihing anak ka ng pastor. 'Di ba? Huwag mo sabihin. Huwag niyo ipagmamalaki. Kapag sa Diyos tayo nagkasala, anong sabi niya sa 25? 1 Samuel. Ano sabi po? 1 Samuel 2:25. Sino po? Ano sabi niya doon? Kapag sa Diyos kayo nagkasala. 'Di ba yung alay yun eh. Ambag yun para sa Panginoon, kinakain mo. 'Di ba? Alay yun eh. Kumbaga yung tithes ninyo, para sa Diyos yun eh. 10% ginagastos mo pa. 'Di ba? Para sa kanya yun eh. Yung kung 90% ang kuhanin niya sa'yo, paano ka na? 'Di ba? 10% na nga lang pinagdadamot mo pa sa Panginoon. Hindi nga niya pinagdamot yung 90% sa iyo eh. Pati love gift kinukuha mo pa. 'Di ba?
Yan yung example ng mga hain. Hindi ko po kayo na ano, wala akong nakukuha. No, wala po akong kinukuha sa inyo. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi patuloy na nagsusupply ang Diyos. Pero wag po tayong sa Diyos magdadamot dahil sabi niya dito, kung ang isang tao'y magkasala sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan sa kanya si Yahweh. Ngunit sino ang mamamagitan kung kay Yahweh siya nagkasala? Ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang mga anak sapagkat nais na silang parusahan ni Yahweh. Di ba? Pinagsabihan eh. Pinagsabihan. Di ba? Pinagsabihan yung mga anak. Sino nga naman ang mamamagitan sa'yo? Kung nagkakasala ka sa tao, ang Diyos ang mamamagitan. Pero kung sa Diyos ka na nagkakasala, utos ng Diyos yun, di ba? Dalhin ninyo ang ikasampu ninyo. Hindi ba command yun? Command po yun, Malakay 3:10. Tama ba? Bring your tithes and love offering. Magkahiwala yun. Bring your tithes and love offering. Basahin niyo po sa English. Minsan naiiba sa Tagalog eh. Di ba? Malakay 3:10. Di ba? Yun ang utos. Yun ang command. Hindi ka na nga nagbigay ng tithes, pati love offering, kinuha mo pa. Kaya nga, tingnan mo, yung buhay mo, kulang na kulang ka lagi. Lagi kang hindi sapat, lagi kang kulang. Madamot ka eh. Pati Diyos pinagdadamutan mo. Pagdadamutan mo rin pati tao, pati love offering mo sa tao, pinagdamot mo pa. O di kinuha lahat ng Diyos, kukunin lahat ng Diyos. Anong ginawa niya sa dalawang anak? Misuse and abuse. Di ba? Misuse and abuse. Pag abuso ka, at mali ang paggamit mo sa biyaya ng Diyos sa'yo, mamimislead ka. Mamimislead ka. Hindi ka babantayan ng Diyos, hindi ka papatnubayan. Anong nangyari? Ano naging parusa nila? Nagalit ang Diyos. May galit ang Diyos, kapatid. Hindi lang tao nagagalit. May galit ang Diyos. Ano sabi niya? 1 Samuel 2:29-34. Babasahin ko po 2:29-34. Oh, hallelujah. Sabi niya, bakit ninyo pinagnanasaang maangkin ng alay at handog sa akin? Patanong po yan. Ang Diyos ang nagtatanong. Bakit mo ninanasa yung 10% ng Diyos? Bakit pati tithes ng Lord kinukuha mo? Di ba? Bakit pati love offering kinukuha mo? Bakit ninyo pinagnanasaan ang maangkin ang alay at handog sa akin? Mas iginagalang mo pa yata ang inyong mga anak kaysa sa akin. Bakit mo sila pinapabayaang magpasasa sa pinakapiling bahagi ng handog para sa akin? Ipinangako ko noon, nagbabago ang isip ng Diyos kapag hindi tayo sumusunod. Pakinggan niyo po ito Ipinangako ko noon, may covenant ang Lord sa kanila. Kung ikaw nagbabago ang pangako mo, ang isip mo sa Diyos, pwede rin magbago ang Diyos. Ipinangako ko noon na tanging ang sambayanan mo lamang ang makakalapit sa akin habang panahon. Ngunit ngayon, paparangalan ko ang magpaparangal sa akin. Ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. Darating ang araw na papatayin ko ang mga kabataan sa inyong sambayanan at sa inyong angkan. Paiikliin ko ang inyong buhay at maaga kayong mamamatay. Maghihirap kayo at hindi ninyo matitikman ang kasaganahang ibibigay ko sa Israel. Paiikliin ko ang inyong mga buhay. Verse 33, hindi ko kayo aalising lahat sa paglilingkod sa altar. Ngunit ang ititira ko'y daranas ng katakot-takot na paghihirap ng kalooban. Mamamatay sa tabak ang inyong pamilya. Bilang katunayan nito, sabay na mamamatay ang anak mong sina Hopni at Pinehas. Samantalang pipili ako ng isang paring magiging tapat sa akin, susunod sa aking kalooban. Bibigyan ko siya ng sambayanan na maglilingkod sa akin habang panahon sa harapan ng haring aking hihirangin. Ngunit ang matitira sa iyong sambayanan ay mamamalimos sa kanya. Magmamakaawa siyang gawing katulong ang pari para lamang mabuhay. May galit ang Diyos na hindi sumusunod. May galit ang Diyos na nagnanakaw ng mga bagay para sa kanya. At matakot din po ang mga lingkod, mga leader, na nagkukonsinti ng mga masasamang ginagawa ng inyong mga nasasakupan.
may pananagutan kayo sa harap ng Diyos. Anak niya to po, pero pinatay ng Diyos. May consequence lahat. Hindi po ako nagsasalita dito para lang sa sarili ko, karunungan. Nagsasalita ako para sa karunungan na ipinagkaloob ng Panginoon. Nasa sa inyo po kung maniniwala kayo. Katulad po ng paalala ng Panginoon. Maniwala kayo sa mga daluyan ng salita ng Diyos o hindi, mananatili ang pagka-Diyos ng Diyos. Mananatili po. Huwag kayong maniwala. Sinong nawalan? Ako ba o kayo? Diba? Don't abuse and misuse the privilege of opportunity and moment na pinagkaloob sa inyo. Kung pinagkatiwalaan kayo sa mga disciple, gumawa ka ng matuwid at tama sa kalooban ng Diyos. Huwag ka abusado. Dahil lahat yan mawawala. That's not your honor. That's not your praises. Hayaan mo magpuri sila kung magpapasalamat sila sa Diyos dahil sa ginawa mong kabutihan. Magpapasalamat ang Diyos sa kabutihan na ginawa mo. But to praise God, not to praise you. Nagpapasalamat lang sila sa buhay mo. Pero ang tinataas nila ang Diyos. Steward ka lang, daluyan ka lang. Daluyan ka lang. Pinagkatiwalaan lang tayo. Diba? But you earn respect, but He earned honor and praises and worship. Sa Diyos yun, hindi yun sa'yo. Hindi yun sa akin. Amen? Kaya maging matalino po tayo. Don't misuse and abuse kasi mamimislead kayo. Na po, kahit papari kayo, pastor, o kahit ano pang katungkulan ninyo, ang Diyos ay Diyos. Matapat, no? Makatarungan. Ang Diyos ay tapat at makatarungan at totoo sa paglilingkod. Kung wala sa kalooban ng Diyos ang ginagawa ninyo, matakot kayo dahil may consequence lahat yan. Panglima, last na po, test and trial. Test and trial. This 2024, sa lahat ng test na gagawin sa inyo at trial ng Diyos, maging matatag ka. Sabi po ng James 2, sabi po ng James 1, 2 hanggang 4, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Huwag kayo magreklamo. Amen? Ano sabi dito? Magalak kayo, matuwa daw kayo. Pag hindi yung nagrereklamo tayo. Diba? Magkaiba po yung magalak sa magreklamo. Uulitin ko. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Verse 3, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Verse 4, dapat kayong maging matatag hanggang wakas. Okay? Hindi lang sa simula, hanggang wakas. Okay? Dapat kayong maging matatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Amen? May proseso. May pruning. Tama ba? May pagtatapyas. Di ba po? May pruning. May test. Di ba? May test ang Diyos. May pruning at test. Especially po, no? Kung paano tayo magre-respond sa mga nangyari sa buhay natin. Paano tayo tutugon sa mga nangyari sa buhay natin? Magagalit ba tayo? Maghihinagpis ba tayo? Malulungkot ba tayo dahil ginaganito tayo ng Diyos? O magpapasalamat tayo dahil pinatatatag tayo ng Diyos? Hinahanda niya tayo. Nagagalak ba tayo? 'Di ba? At nagpapasalamat, Lord, salamat dahil this time ito yung pagsubok ko, may ituturo ka. Dahil naniniwala ako, Lord, na kailangan kong magalak dahil may Diyos akong kakampi sa bawat laban ko. Inuulit ko, magalak kayo. 'Di ba? Yan ang sabi ng Panginoon, magalak kayo. Inuulit ko, magalak kayo. Kaya paano mo maging responsable tayo? Maging responsable po tayo sa pinagkakatiwala ng Diyos. Kaya ito po yung key, no? May 3 key lang dito na binigay. Maging responsable kayo sa restoration ninyo this coming 2024. Una, self-examination. I-test niyo po yung sarili ninyo. Nasa 2 Corinthians 13:5 yan. I-test ninyo yung sarili ninyo. Self-examination. Pangalawa, brokenness. Yung mga brokenness niyo, gamitin niyo yan para magpalakas sa inyo hanggang wakas. Para magpatatag sa inyo. Pangatlo po, knowledge. Magkaroon kayo ng karunungan at huwag tayong mamangmang, bobo, tanga-tanga. O ignorante. Na po, maging matalino kayo. Alamin ninyo ang talino na nagmumula sa Diyos. Maging matalino po ka tayo. Ano pong conclusion? Joel 2:25-27. Anong sabi niya po? Sa Joel 2. Amen? Anong sabi niya? Sabi niya po sa Joel 2, ang conclusion natin,
Una sabi niya, 'di ba, mag-repent kayo, bumalik kayo sa Diyos, huwag kayong pakitang tao, 'di ba sabi niya? At manalig kayo, ito po yung conclusion natin. Para ma-restore tayo, sabi niya sa 25, ibabalik ko lahat ng nawala sa inyo. Pangako po ng Diyos to ibabalik ko. This 2023 ko ano man ang nawala sa inyo, ito po'y pangako ng Diyos. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo nang pinsalain ng katakot-takot na balang sa inyong pananim. Ako ang nagpadala ng hukbong ito laban sa inyo. Magkaroon kayo ngayon ng saganang pagkain at ngayon mabubusog. Pupurihin ninyo si Yahweh at ang inyong Diyos. Pupurihin ninyo si Yahweh na inyong Diyos na gumawa ng mga kahanga-hangang bagay para sa inyo. Hindi na muli kayong kukutyain ng ating bayan. Kaya nga, malalaman ninyo na ako'y sumasa inyo at akong si Yahweh lamang ang inyong Diyos. Hindi na muling hahamakin ang aking bayan. Purihin po ang Panginoon. To God be the glory. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of Jesus, the God, the Son of our living God, we thank you, Panginoon, sa pinagkaloob mong karunungan, kaalaman, Panginoon, at pagpapahalaga namin, Ama, sa mga mensahe na itinuturo mo, na tigilan namin, Panginoon, hallelujah, at iwasan namin ang kakulangan ng discernment sa'yo. Panginoon, hingin namin kung kami ay nagkukulang, Panginoon. Lord, hingin din namin na huwag kaming maging careless sa lahat ng mga bagay na ginagawa namin this 2024, lalo na sa aming mga emosyon. Panginoon, salamat po, Ama, na pinagkakalooban mo kami, Panginoon, ng talino at hindi kami maging ignorant, Panginoon, sa mga desisyon na ginagawa namin, Ama. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, na pinagkakalooban mo kami ng responsableng buhay. Turuan mo kami, tulungan mo kami this 2024, Panginoon, na huwag maging ignorante sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon. Tulungan mo din kami, Ama, na huwag ma-mislead, Panginoon, at ma-misuse, Panginoon, at ma-abuse, Panginoon, ang pinagkatiwala mo sa amin na mga kayamanan at buhay na tinatamasa namin ngayon, Ama. Tulungan mo rin kami na maging matatag sa mga panahon na kami ay tinetest mo in trial, Lord God, na maging matatag kami hanggang wakas, Panginoon. Salamat po, O God. Salamat, Panginoon namin. Patuloy ka naming papupurihan at nananiwala kami at nananampalataya kami na lahat ng nawala sa amin, kalusugan man, kayamanan, emosyonal man, spiritual man, ibabalik mong lahat ito sapagkat ikaw ay makapangyarihang Diyos, Panginoon. Integridad man, Panginoon Lord, ibabalik mo. At mapaparangalan ang aming mga buhay dahil sa dakilang Diyos na aming sinasamba, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat na kami, Panginoon, ay nabibigyan ng pagkakataon na makapagsisi, tumangis at mag-ayuno, Panginoon, upang ipagkaloob mo ang mga pagpapalang nawala sa amin dahil ikaw ang Diyos na nagpapala, nagpapayaman at nagpapahirap, nagbibigay ng buhay at nagdudugtong ng buhay. At ikaw rin ang Diyos na nagpaparusa, Panginoon, sa lahat ng hindi kalooban mo sa mundong ito na nangyayari, Ama. Turuan mo kami, tulungan mo kami at pagpalain ng iyong pangalan at patuloy na maparangalan, Ama. Tunay nga, Ama, na luluhod ang lahat ng tuhod sa iyo at kikilalaning ikaw ang Diyos ng aming bansa, ng aming mundo at ng aming buhay. Patuloy kong itinataas sa iyo ang magalang at maingat na pagpaparangalan sa Diyos na buhay, banal at makatarungan. Sa iyo lamang, Yahweh, sa iyo lamang, Jesus, at sa iyo lamang, banal na Espiritu. Purihin ka, dakilahin ka, Ama. Sa iyo ang karangalan, katwiran at kapangyarihan. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Diyos ay laging sumainyo lahat at maghari nawa ang patuloy na pagpapala sa inyo, sa inyong tahanan, sa inyong buhay, Panginoon. Hallelujah! We thank you. Bless them, O God, sa kagalingan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon, at pagpapalang spiritual, physical, Panginoon, ang maranasan, Panginoon, ng bawat isa ay release. Panginoon, I release blessing upon blessing, Panginoon, physical, emotional, at spiritual. I release healing in mighty name of Jesus, Lord God. Patuloy na makapangyarihang Diyos na nagpapala noon at nagpapala ngayon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Panginoon. Salamat po. Tanggapin ninyo ang lahat ng pagpupuri. Hallelujah. Magpuri at magpasalamat kayo sa Diyos na nagkakaloob ng lahat ng buhay, karangalan, pagpapala sa bawat isa. Tanggapin ninyo ngayong taong ito sa bawat araw ng buhay ninyo. Napagpalain kayo ng Diyos at hingin ninyo lahat sa Diyos na dakila at banal ang lahat ng inyong hinihingi at hinihiling. Dahil ang Diyos ay tapat na nangako sa bawat isa. Purihin ka, Ama, dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen, amen, and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa.